Hindi na tayo pabata. Yung akala mo dati na parang pare-pareho lang ang lakas ng katawan at linaw ng isip, unti-unting nagbabago. Darating talaga tayo sa realidad na ang buhay ay may takdang yugto. At papunta na tayo sa pagtanda. Kaya kung ikaw ay nasa 30, 40, 50 o 60 pataas, pakinggan mo ito. Edad 30. Ito ang edad ng pagbuo. Dito mo dapat sinisimulang seryosohin ang kalusugan, matulog ng tama, bawasan ang bisyo at alagaan ang katawan. Panahon din ito ng pag-iipon, pag-i-invest at pag-ayos ng direksyon ng buhay. Iwasan ang padalos-dalos na desisyon at puro bahala na. Ang dapat meron ka na, disiplina, malinaw na goals at respeto sa oras. Edad 40. Ito ang edad ng pagsusuri. Hindi ka na pwedeng puro trabaho lang. Kailangan balanse. Mas ramdam na ang pagod, kaya pakinggan mo ang katawan mo. Iwasan ang stress at galit na wala namang naitutulong. Dapat meron ka na matibay na values, emotional maturity, at panahon para sa pamilya at sarili. Edad 50. Ito ang edad ng pangangalaga. Dito mas mahalaga ang regular check-up, maayos na pagkain, at tahimik na pamumuhay. Iwasan ang yabang at ang pakiramdam na kaya ko pa lahat. Dapat meron ka na karunungan, pasensya at kakayahang magbahagi ng aral sa mas bata. Edad 60 pataas. Ito ang edad ng pagpapahinga at pagninilay. Hindi ibig sabihin nito ay titigil ka na sa buhay, kundi mamumuhay ka na ng mas simple at makabuluhan. Iwasan ang sama ng loob, palitan ito ng pasasalamat. Dapat meron ka na kapayapaan ng isip, contentment, at pagmamahal sa bawat araw na ipinagkaloob. Maliit na fact research tungkol sa pagtanda. Habang tumatanda ang katawan, nagbabago rin ang metabolismo at kakayahan ng katawan na mag-process ng nutrients at glucose, lalo na mula mga edad 45 pataas, kung saan ang brain metabolism at physiological na proseso ay unti-unting bumababa kumpara noong mas bata pa tayo. At ito ay parte ng normal na proseso ng pagtanda na sinusuri ng mga pag-aaral sa gerontology at physiology. Tandaan natin lagi, hindi na tayo pabata. Habang may oras pa, piliin nating alagaan ang katawan, linisin ang isip at ayusin ang buhay. Dahil ang pagtanda ay hindi dapat katakutan. Ito'y dapat pinaghahandaan para pagdating ng huling yugto, masasabi mo sa sarili mo, ginawa ko ang dapat kong gawin.